Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sapin sa mundo ng social media. Isang nakakagimbal na revelasyon ang lumutang ngayong araw tungkol sa tambalang kuting tamba na umay naghagsik ng lagim sa likod ng mga pader ng kanilang organisasyon. Ayon sa mga insider, desperado na raw ang dalawa matapos mabunyag ang kanilang matagal nang tinatagong kabalbalan. Ilang mga testigo ang bigla na lang nagbago ng pahayag habang ang ilan ay hindi na muling makita. May balita pang isang whistleblower ang bigla na lang nagbakasyon sa malayo isla matapos nakatanggap ng sulat mula sa hindi kilalang mga kaalyado ni Tamba. Ang mas nakakakilabo, ginamit umano ng tambalan ang tinawag nilang Geiger Squad, isang elite team na espesyalista sa pananakot at pambubura ng ebidensya. Hindi raw ito literal na talagang sila ay gagagrin kundi taktika para patahimikin kahit sinong aangal. May audio recording pa na nagpapakitang si Tamba ay nagsabi ng lahat ng pasaway igagirger habang si Kuting ay tumatawa sa background. Lumalabas din sa mga dokumento na ginamit ng dalawa ang pondo ng isang community pantry para sa personal na biyahe papunta nga sa kanilang mga destinasyon para nga talagang ipatumba ang mga testigo na ito. Samantala, patuloy ang investigasyon. Hinihikayat ng mga mamamayan na magbigay ng proteksyon ang mga natitirang testigo. May panawagan na rin sa mga otoridad na agad aksyon ang mga bantang nagtatanggap ng mga whistleblower. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang kanyang gawin ng tambalang kuting at tamba para takpan ang kanilang mga lihim. Mukhang ang totoong mga kasaysayan sa bansa natin ay gustong pagtakpan ni Kuting at Tambaluslos. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito ang tunay na meron siyang Jubetsky sa isang kaibigan ni Martin Romualdez na hindi Pilipino. Okay? Siya ay, I'm not sure, Malaysian ba or Cambodian. Basta hindi siya Pilipino. Okay? Siguro yung mga artista kilala niyo to. Hindi si Bello. Hindi. Hindi naman naging sexy star si Mickey Bello. Sabi ni Amelia. Okay? Actually, hindi ko siya kilala. So, ang sabi ni sexy star, na mukhang hindi naman naging star, kasi tinignan ko, hindi ko talaga kilala yung mukha niya eh. Kinuwento niya kay sa journalist na tanong natin kay kanino ba niya kinuwento? Tanong natin kay Madam Corina, ba kilala niya to? Okay, so ganito Itong si sexy star na sinusuportahan ni Tambaluslos ang kanyang mga business venture dahil kaibigan etong kanyang Jubetsky daw. Kasi itong lalaki, showbiz na ito. Pero kailangan nyo malaman. Pero, itong lalaking hindi Pilipino ay marami ng kinasasangkutan na issue sa money laundering. Ibig sabihin, ito ay may mga kasalanan sa bansang Pilipinas. Alright? So actually, hindi ko rin alam ang kanyang buong pangalan, pero wag na muna natin pangalan, hayaan mo silang lumabas. Si sexy star May Jubetsky, okay, na hindi Pilipino, at sila'y magkaibigan ni Tambaluslos. Si Tambaluslos, si Romualdez ay laging nandoon sa mga events nitong sexy star at nitong money launderer na ito. Okay? Tama ba? Yung term natin. So ngayon, mga kababayan, sabi nung kay evidence, okay? Yung ebidensya na bangag si Junior, di ka pa maniwala kay? Okay? Ito nga pinipreempt natin, sinasabi sa taong bayan na kung magurgur nila si Cathy, I hope not. Diba? At ginagabayan naman yan ng Diyos ang mga taong nagsabi ng katotohanan. Nagkwentuhan, itong si sexy star
At itong si Tambaluslos na ipapagurgur daw si Cathy. Dahil sa kanyang expose na si Bangag Jr. ay pulboronic. Si Lisa, inabutan siya o inalok siya ng pulboron at ang mga anak. Okay, hindi yung kumar, hindi. So anyway, kaya pala tahimik sila. So posible, kaya nga tinatanong natin, ito ba ay gagawin ni Martin Romualdez na ipapagurgur niya si Cathy Binag? Dahil syempre mga kababayan, once na matanggal si Bangag Jr., dahil sa issue niyang kinasasangkutan, lahat sila apektado. Lahat ng mga kawatan maaapektuhan, lalo na kung ipapa-aresto lahat. Lahat ng kinasangkutan ni Romualdez na crime. Okay? Lahat ng mga kinasangkutan niyang bribery, lahat ng pagbabayad nila diyan sa pagbibigay ng ng malaking mga budget sa mga kongresista, 'di ba? So ang question natin, kaya bang ipagurgor ni Romualdez, ni Tambaluslos si Cathy Binag? Kailangan ninyong malaman para maano na natin. Dapat sinasabi ito sa taong bayan. Sabi nung kausap ko kanina, actually tinatawagan ko si Cathy Busy lang siya, hindi sumasagot. Okay? Kasi gusto ko itong inform. Actually, text ko siya, mga busy ang lola nyo. Okay? Kaya sabi ko, sige, i-ano ko na to. Palabas na natin to. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, kailangang ilabas mo yan to protect Cathy. Kasi pinagkakalat at napakadaldal nitong sexy star na ito na mayroong beauty clinic, okay, na willing daw ipagurgor ni Romualdez si Cathy Binag dahil sa kanyang expose. Alright? Wala dyan. Hindi ka kilala yung babae eh. Okay? Hindi ka kilala yung mga pangalan na inaano ninyo. Hindi nakikita. Alright? Okay? Ngayon, ano ang gagawin natin ngayon? Dapat i-comment nyo sa kanilang mga Facebook page. At dapat i-echo ninyo na pwede talaga nilang gawin ito na ipagurgor, okay? Ipagurgor si Cathy Binag dahil sa matindi niyang revelasyon. Alright? So yun ang breaking news natin dahil ipinagkakalat Selena Star. Actually, hindi ko kalala yung mga star na sinasabi niya. Ipinagkakalat ng babae na ipagugurgur yan si Cathy Binag dahil siya ay nagsalita. At napag-alaman ko, baka kilala niyo sa showbiz, no? Napag-alaman ko na itong sexy star na ito, based dun sa informante ko, ang laki daw talaga ng insecure nito kay Cathy Binag noon pa. Alright? Then, minsan, tinret niya si Cathy. Ayon sa akin, ito grabe, dahil pala natin hindi alam. Itong sexy star na ito, na Chipanga, na ayon sa aking, informante, sa ating puting langgam. Okay? Alright? Ang tawagin natin yung mga showbiz personalities natin, ang mga puting langgam sila. Kasi di ba mga puting langgam, tulong-tulong. Viva Hot Babes, hindi. Ayan. Ngayon, mga kababayan, may gugurgurin lang ako. So ngayon, mga palangga, so ito palang babaeng itong sexy star, minsan, okay, matagal na to, tinret niya si Cathy na ang sinasabi niya, pinagyayabang doon sa grupo na, sabi niya, 5,000 lang yan si Cathy, pwede na yung gurgurin. At alam niyo kung sino, may nagurgur talaga. Alam niyo kung sino nagurgur? Yung nanay nung nag-threat. Ang bilis ng karma, di ba? Ayon sa akin, puting ahas. So, sanay na din pala itong babaeng ito mag-threat. Pero this time, hindi siya ang nag-threat. Si Tambaluslos, ayon sa ating informante, na pwede nilang ipagurgur si Cathy Binag. Kaya Miss Cathy, kung nakikinig ka, mamaya usap tayo, ito ang latest or breaking news. Kaya mag-ingat ka. Alam ko, God is protecting you, but sabi nga, kailangan mong pag-ingatan ng iyong sarili dahil ang kalaban natin palangga ay mga bangag. Okay? Ang kalaban natin ay wala sa tamang pag-iisip. Siyempre nga naman,
kapag ito ay well, the fact na nailabas na ni Cathy yung kanyang kwento at yung kanyang nasaksihan. 'Di ba? Wala na silang magagawa, kaya nga tahimik sila ngayon. Pero mas magiging powerful ito kapag talagang ito ay naisalang sa korte. Kung talagang sila ay mag-a-action dito, kung pwede lang gumawa ang kung sino man ang pwede diyan sa Pilipinas, 'di ba? Na si Kuting talaga ay impeach, which is nga wala nga tayong laban diyan sa Congress dahil nasusuhulan lahat halos sa mga jutang ginimes dito. Wala tayong kapupuntahan dyan. Dahil si Marcos Jr. dapat ang impeach. At ang isa sa pinaka-credible na testigo ay si Cathy. Kaya gusto nilang ipagorgor ngayon. Based dun sa informante. Ganun ka walang tatakutin na lang. Hi, Cotton Fiend from Texas. So tatakutin na lang at binobroadcast pa. At narinig daw ito, according to my source, sinabi ito mismo kay Corina. Di ba? Sino itong Corina na ito? Di ba isa lang naman ang journalist na Corina? Baka may iba pang Corina, I don't know. Basta ang kwento, hindi pinangalanan kung anong apelyido, basta ikinuwento dito kay Corina na ipapagurgur si Cathy. Now, Romualdez. Now, mga bangag. So, alam na ng taong bayan. So, pag may nangyari, at saka sinabi naman ni Cathy, na kapag nangyari sa kanya, nakahanda yung mga USB. Okay? Although ayaw natin na may mangyari na magbuwis ng buhay si Cathy kasi gusto natin ng buhay na hero. Alright? Hindi, wala yan eh. Wala yung mga pinangalanan ninyo. Cotton Pin, hindi, di ba? Sabi hindi naman sexy star si Agod. Alcoholic, sabi ni Cotton Pin. Wala. Tiga-tiga natin. Basta ito daw ay may clinic eh. Parang gumagawa ng mga stem cell, kung ano-ano. Stem cell beauty, whatever. Okay? Bulok ang gobyerno. Hindi pa matanda, bata pa, mas nasa ano lang. Bata pa, hindi bata yung sexy, nasa 40s yata. Early 40s. Laos na hindi naman daw sumikat. Pumato lang daw ito sa money launderer, kaya nagkapera. O maghanap kayo ng money launderer dyan. Mag-google kayo. Hindi yan si Vicky Bello. Tigilan niyo si Vicky Bello, hindi siya. wala naman siyang kabit na foreigner, di ba? Bata yung kanyang jowa. So hindi siya. Okay? At saka hindi rin Amerikano, si Patricia is Amerikano ang jowa niyan eh. Alright? I don't know. Parang hindi ko alala kung ex ng politiko. Basta sinend lang sa akin actually yung information na itong babaeng ito ay nagpapakadat. Hindi rin si Kiana Reeves. Gusto ko yun si Kiana. Lokaret yan. Nakakatawa yun eh. Okay. Sige nga, tignan natin. Nakakatawa naman kayo. Ano pinagsasabi nyo? Anyway. Pero kailangan nating labanan ito mga palangga. Kailangan labanan natin sila sa information. Now you know na pwedeng ipagurgur si Cathy according to my source. At ito pa, mga kababayan, yun lang gusto kong sabihin sa kay Cathy, no? Kung naririnig niya tayo. Ngayon, mga kababayan, it's another thing about that. Punta tayo sa susunod na topic natin. Alam nyo na, i-comment nyo lahat na wag nyo protect Cathy. Lagay nyo, protect Cathy. Kung ano man ang hashtag natin. My God, yung mga nananahimik na mga artista, pinagpapangalanan nyo. Sabi ni Rob, si Ay, hindi naman sexy star si Ay. Gusto ko yan si Ay. Nakuloko talaga kayo. But ganun pa man, here's the thing. Here's another breaking news. Mga kababayan. So, ito, binabasa lang natin. Okay. Okay. Ito ay tungkol sa impeachment ni Inday Sara, di ba? Sabi ko sa inyo ay hinahain at binanggit na rin ito, marami na nagbalita. Pero isa ako sa nagsabi sa inyo na i-impeach nila si Inday Sara. Ang sabi dito, Miss Maharlika, sabi ganon, mahirap lutuin ang impeachment ni Inday dahil wala namang impeachable ground. Kaya ang gagawin daw po, okay? Ang gagawin daw po ng Congress, hindi nila itatakel ito sa plenaryo. Okay? At bibiglain na lang ang paghain. Alright? So, hindi daw nila itatakal sa plenaryo, bibiglain na lang yung paghain.
But the super committee, yung super committee nila, were tasked to be discreet in giving information about the plan po. At kung bakit daw inilalabas agad sa iyo. Sa akin, kay Maharlika. Kaya ang gagawin daw po nila, isisikreto nila, di nga pag-uusapan sa plenaryo, bibigyan nila. Kaya no wonder, chinek ko yung balita. Ang sinasabi ng mga kongresista, yung mga sila, ano mga pangalan nun? Okay, yung ano na yon, yung mga in-interview mga bayan, di naman kailangan ng pangalan nila, na chismis lang daw itong impeachment kay Inday. Kasi, isa pa sa napag-alaman natin, maghahanap sila ng tao, not ang congressman, not one of the congressmen, kundi tao na gagamitin nila to file a case o to file an impeachment kay Inday. 'Di ba? Isa 'yon sa sinabi ko sa inyo na maghahanap sila ng fake witness sa DepEd na papalabasin nila na si Inday ay nagkaroon ng transaksyon na ghost delivery ng mga libro. Okay? So maaring taga DepEd ang mag-file ng case, pero ngayon kunyari ang papalabasin na kunyari wala silang kinalaman. At ito ay chismis lamang, di ba? Kasi A1 information to. Mismo sa Congress galing ito. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga puting ahas, puting langgam, puting bees, lahat yan ay ating mga kawal. Yung mga bees and yung mga langgam na bago natin, okay? Nagkukumpul-kumpul sila ngayon para magbigay ng information. So now you know na itong ano na to, itong mga kongresista na to at mga kasabot ni Bangag Jr., hindi sila nagtatrabaho for you. Ang target nila kung paano maghanap ng fake witness, sinong mahanapin nilang taga-gurgor kay Cathy Binag, sino ang hanapin nila taga-gurgor kay Maharlika, di ba? Sinong kausapin nila para mag-file ng mga fabricated cases? Diyan sila nakatutok. But etong issue dito kay Inday Sara, talagang titirahin nila si Inday. Pero ngayon, ang usapan nila ay magmaang-maangan na muna at sasabihin ito ang nangyayari ay chismis lang. Now you know, Inday Sara, I hope may mga tao si Inday nakakanood nito. Ito yung gagawin sa'yo, Day. I don't know kung alam mo na ito. Pero yan ang gagawin nila. Kunyari, chismis lang kasi nakita sa balita. Hindi naman totoo. Chismis lang daw sinabi ni Harry Roque. A1 yung information. Na-impeach nila si Inday. Doon sila patungo dahil takot si Marcos Jr. at si Lisa Tanas na magsalita ang taong bayan, mag-speak up kayong lahat. At mawala sila sa pwesto. Kaya gugurguro nila si Inday. At posible kung totoo, itong pinagkakalat ng sexy star, okay, na may jowang money launderer, tama ba yung term ko? Okay? May jowang money launderer na ginagamit daw yung mga business nito na kunyari negosyo, pero ginagamit itong kumpanya na ito para sa money laundering activity ng kanyang Jobetsky. Okay, hindi si Rachel Palangga. Nananahimik sa Thailand yun eh. Napalo ko yun eh. Hindi siya si Rachel. So ngayon, ito yung nakaka-alarma. Nakaka-alarma na lahat na lang na magsasalita, katulad yan, si Cathy pagugurgur. According to that sexy star na ipinagkalat at sinabi kay Corina. Certain Corina. I don't know kung anong apelyido. Now, ngayon, tapos ito si Inday dahil nag-resign sa DepEd at nagsasalita na ang pamumuno ay hindi dapat, ang motivation ng pamumuno ng ating bayan ay hindi dapat nakabase sa pagiging sugapa sa pera, sugapa sa pulburon, at sa pagtumar o pagtoma ng champagne. Diyos ko, wala. Hindi nga siya kilala kaya, hindi siya kilala kaya hindi yun siya napapangalanan. Wala talaga ako makita. Okay? Sabi ni Lady Sai, si Franz Castro ang gagamitin lang. Exactly. Kasi itong quad committee na ito, mga palangga, di ba, ngayon ay gusto nilang ipatawag, di ba? Kasama dyan si Inday Sara sa kanilang mga war on drugs, what you call it, yung pinapatawag nila una, yung
patungkol nga sa illegal na pulburon, yung tungkol daw sa mga sindikatong Chinese, at yung extrajudicial killings na naganap daw noong panahon ni Pangulong Duterte. At 'di ba, dinamay nila si Inday sa ICC. So ito ngayon ang pinagkakabalahan ng Quad Committee na mga hangag na mga jutang Genemes na papuntahin si Pangulong Duterte at si Senator Bato. Nagsabi na siya na hindi siya pupunta. At kasama yan si Inday sa kanilang pagdidiin na patungkol dito sa extrajudicial killing na ito. Kasi the purpose of these people ay i-trial by publicity ang mga Duterte at ang yung mga allies nila na still na sumusuporta pa rin sa kanila. So ngayon, para magurgur nila tayo, sisindakin tayo. Siyempre kung si Cathy ay duwag, tatahimik na yan. Hindi na magsasalita yan. At pwedeng, kung siya ay maduwag, pwede niyang i-retract yung sasabihin niya. Ay, pasensya na po kasi nagpupulburon lang po ako. Pwede siyang tutukan, something. Pero hindi, sa pagkakakilala ko in short period of time na pagkakausap ko kay Cathy, halos nagkakwentuhan na kami ng buhay namin at halos similar ang buhay namin sa pakikipaglaban sa buhay. That's why I really admire, okay? I really admire this lady kasi napakatapang. So ngayon, pwedeng sasabihin na tutukan or something kay Cathy, tatakutin, na i-retract mo yung sinabi mo. Okay? Pag nangyari yan, ibig sabihin, nasa danger ang buhay ni Cathy. So we have to protect. Kasi, mga kababayan, very consistent siya sa mga pag-uusap at sa interview namin na nakita niya si Bangag at kasama ng ex-partner niya na sumisingot ng pulburon. And supported with this video, mga kababayan, okay? At yan, ito na nga, itong ating figure 4 dito sa ating authentication dito sa Amerika. Na si Marcos Jr. ay bangag. So ngayon balik tayo dito sa Quad Committee na ito na gusto nilang ipatawag. Gustong pag-usapan ng Kongreso yung Pogo daw, 'di ba? Pilit kasi nilang dinidiin diyan si Spokes Harry Roque. Na si Harry Roque ang may nag-abogado dito sa Pogo operator. Pero ang totoo, sabi ko nga mga kababayan, eto, katulad nung pinangako ko sa inyo noong 2022 na mayroong pulburon video. Meron akong hawak na ebidensya na si Lisa Tanas, si Marcos Jr., a certain Daza, at itong si Cassandra Ong ay katabi ni Lisa Tanas. Yung moment na yon, ayon sa ating informante, mga kababayan, okay? Hi, shout out kay Agent Morales. Mukhang natumbok mo, but don't say anything palangga. Mag-usap tayo mamaya. Okay? Mukhang natumbok. Ito si Agent Morales, ang daming alam dito. Nag-message. But ganun pa man, balik tayo dito sa issue natin. Ikaw, itong mga mga jutang Genemes na ito, gusto talaga nila idiin ang mga Duterte at ang supporter ni Pangulong Duterte at supporter ng bayan na si Harry Roque. Very spontaneous si Harry Roque nung siya ay nag-testify ng ilang beses dyan. Na sinasabi niya na ang kanyang kliyente ay Whirlwind, not the Pogo operator. Okay? So ngayon, yung sinasabi kong picture, nandoon yung mga iba pang mga Pogo operators, lalagyan natin ng label later on yun, yung picture na yun, once na inalaw na tayong ipakita yun. Tandaan ninyo, yung mga nagbibigay sa akin ng information, they trust me so much. Even hawak ko na yung ebidensya na pwede ko na ipakita sa inyo. I-breach ko na yung pangako ko. Pero, meron tayong word of honor, kaya pinagkakatiwalaan tayo ng puting as. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, huwag mo muna ipakita yan. Kasi yung source niyan, ayaw pang pumayag. I mean, nagdadalawang isip. Siyempre, siguro may takot. Pero gusto kong sabihin, kayo, mga yawa kayo, anong mga pangalan nila? Yung Quad Committee, lahat kayo. Adjong, Ortega, Barbers, kung sino pang mga kurimao dyan. Kung gusto nyo pa imbestigahan ang Pogo at kung sino ang mastermind, dapat ang kinakaray nyo dyan si Lisa Araneta Marcos, si Marcos Jr.
Okay? At ang mga bangag, dahil sila ang mastermind ng Pogo operation. Akalain nyo pinagyayabang ni Bangag na hanggang December na lang ang Pogo. Then the next day, okay, i-improve yung online gaming. It's the IGL. It's the same FUCKING story. Diba? Kunyari, binibida-bida sa SONA, natitigil na tong Pogo na ito hanggang December na lang para lang may masabi sa SONA. It's the same thing with the 5,500 flood control na isang drawing lamang o isang kathang isip. And now, after the Pogo, announcement sa SONA na hanggang December na lang, tapos yung mga dilawan, mga bangag din, palakpak kunyari kay Kuting kasi panakikinabang sila. And now, the next day, hindi, magkakaroon ng improvement ay ng ibang what you call it, ibang gaming, pero it's the same thing online. Alright? Sabi ni Raul, si Gretchen, no. Ang partner ba ni Greta is foreigner. Okay? Ang partner nito foreigner. Jubetsky daw siya kasi may asawa si foreigner na money launderer sa ibang bansa. Kaya nga pa ganon-ganon lang daw, 'di ba? Homewrecker. 'Di ba? Galing ano, galing talaga ng mga kaano. Ang galing talaga ng mga kaalyado ng mga bangag na ito. Kung hindi mga addictos benedictus. Alright? Iba ang kwento ni Cathy. Huwag niyo ikumpara si sexy star dito kay Cathy. Dahil si Cathy, nung pumasok sa buhay ng ex-partner niya, wala na sila nung jowa, okay, ni ex-partner niya. Actually, kung pwede ko, pag inalaw ko lang, pag inalaw lang ako ng Joting Ahas na i-play yung audio, putangay na, mawiwindang kayo. Okay? Audio ng kung paano tawagin. Di ba kinuwento ko na sa inyo? Hindi si Ina. Tigil na nga kayo. Puro kayo kaloko. Okay, Vivian. Andyan ka.